Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagpapasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobling paggalang, pagrespeto sa ating dearly beloved parents in the Lord at patuloy nating inaalala. We always remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda and our dearly beloved and Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. To all the beloved Almeda family, greetings and respect. At sa lahat po ng ating minamahal na mga preachers, workers, beloved brethren, at maging sa lahat po ng ating beloved mga bisita, isang mapagpalang gabi na po sa bawat isa. Una kong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon na ito po binibigyan ng kalakasan, dinudugtugan pa rin. Hindi baling dumagdag ang edad, nandun naman po. I am celebrating my birthday sa October po. Nag-advance na po. October 4 po, at talaga I'm at the age of 64. Mga minamahal ko, salamat sa ating dakilang Diyos dahil isang araw bago yan ay yung celebration ng Talipaw Sulu Peace Mission Anniversary, Golden Anniversary po natin. 25 years na talagang grabe ang pagpapala ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, pasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung spiritual na regalo niya sa akin. Actually, I'm always praying na bago dumating ang mga ganitong big event, mahal na Panginoon, gamitin mo kami. We want to encourage people to testify upang marami pa po ang maligtas sa huling panahon. 3 weeks ago po, mga minamahal ko, through cellphone, counseling sa cellphone, isa pong brother po, katawan ni Brother Johnny, tama-tama po sa sukat po ako na-assign. So, naghahanap po ng katotohanan. Ang sabi ko sa kanya, kung gusto mong katotohanan, sumama ka sa dako ng sukat. Masunurin po, mga minamahal ko, sa isang invitation. Tumalima po, and he was baptized in the name of our dearest Jesus. Brother Johnny po, namangha ako, talagang ang Diyos talagang sa huling panahon natin, tumatawag na marami pang kaluluwa. Ulitin ko po, napakalakas po ng panalangin natin na sa panalangin ng ating mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, mula sa langit, pinakikinggan ng Diyos ang ating mga dalangin na magligtas ka pa ng maraming kaluluwa. Mga minamahal, beloved Brother Johnny, siya po ay 4 na beses nag-attempt magpakamatay. Ngayon lang pong mga buwan, 2025. Dahil po siya po ay may sakit na tinatawag na sa prostate, may mga bakterya po sa kanyang prostate, mga minamahal ko, which is, he was suffering for 1 year. At 1 year na rin po, gumagastos na ng 1 milyon. Depressed na po siya, mga minamahal ko, suicide ang kailangan. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang sadyang tinawag siya. First, second attempt, mag-suicide siya sa magitan ng motor accident. Ibangga niya yung motor niya, nahadlangan po, hindi nangyari. Siya po ay naglason ng rat killer, yung rat killer, mga minimal na lason, talaga pong kumain po yan, uminom po siya, nihalo niya sa tubig. Hindi pa rin namatay, nabuhay pa rin. Yung 4th attempt niya, mga minamahal ko, several months, totoo po, siya po'y magpapakamatay sa magitan ng nag-hire po siya ng mga, yung kikitil ng buhay sa kanya. Sabi po niya doon sa papatay sa kanya, I will pay you. Babayaran kita. Papadala ko sa iyo through GCash. Ang sabi po ng papatay sa kanya, sino po ang papatayin? Yung nandyan sa picture. Sabi ng killer, sir, ikaw yan eh. Bakit? Masama ba? Napatayin mo ako, palabasin mo na isang
hold up na lang o kung ano nangyari. Give them a reason. Sabi niya, kahit ganito po ang buhay namin, we're killing for a cause. May dahilan kung bakit kami pumapatay dahil ayaw namin ng mga naapi. Ikaw kakaiba ka eh. Pwede bang maghanap ka na lang ng papatay sa'yo? O kaya, ituloy mo na yan yung pagpapakamatay mo. So hopeless po siya. Mga mahal, yung pala may purpose ang ating mahal na Panginoon. Nung nabautismuhan siya sa tubig sa pangalan ni Jesus, naunawaan niya at binigyan niya ng kahalagahan, mahalaga pala ang buhay. Mga minamahal ko, hindi na siya nakatingin sa mga material na bagay. Ang sabi niya po, at kasalukuyan, very active po siya. Pati ang kanyang beloved wife, totoo po, maging yun po ay na-save din po. Maging ang familya natutuwa. Bakit mga minamahal ko? Ang sabi niya, ang bahay-sambahan. Tila baga, gusto ko araw-araw panambahan eh. Bakit? Hindi sumasakit ang mga bakterya dito sa tiyan ko. Gradually. Isinuko niya ang buhay niya. Ang sabi niya, this is the best thing that ever happened to me. Salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal ko, nandun siya, dumadalo sa dako ng sukat. Secondly, mga minamahal ko, amen, praise the Lord. Isa pong sister, nandyan po siya ngayon, kasama na natin, active na rin. Siya po, that was I think kung 2 months or kung hindi ako nagkakamali, na siya po yung nadisgrasya. Nabangga po sila ng sasakyan. Actually, broken po ang kanyang legs. Need an immediate operation. Ang kanyang beloved mommy po, ay mananampalataya, nag-request po ng pray over. Salamat sa ating dakilang Diyos. First time po na nagpatanggap po tayo upang maglingkod sa ating dakilang Diyos and promise, naramdaman ko po yung kapangyarihan ng Diyos. Man, and I was so much blessed, mga minamahal ko. Umuwi akong masaya, mga minamahal ko, dahil sabi ko, ito pala ang kailangan natin magsakripisyo. Kasi papunta po ako doon, nagte-testify po ako sa LRT, nagpapatuto, abay huhulihin po ako ng mga security. Sabi ko, wala akong kasalanan. Ang nais ko lang, ihayag ang kabutihan ng Diyos. We have the freedom of speech. We have the freedom of religion. But today, ako na sinasabi ko na po sa inyo, kung hindi namin gagawin to, how will you know if we will not tell the goodness of our loving God? Ganun mga minamahal, kaya kahit saan lugar, may pupuntahan ka, take the opportunity to tell everybody na iniibig sila ng ating mahal na Panginoon. Yung security guard po na frozen. Kung gusto mo, sumama ka. Dahil may pray over ako sa ospital. Salamat sa Diyos sa pagtatagumpay. We're not ashamed of this gospel of salvation. Last week po, mga minamahal ko, last Wednesday, 7 kaluluwa po ang sumama sa banal na gawain. Kusa po yan, mga minamahal ko, and we introduce them the goodness of our loving God. Hindi mahirap magkumbinsi ng tao, pero nandito sila last Wednesday. Last Friday naman, 4 na kaluluwa na naman ang sumama. We convince them, sumama kayo. Dito kayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon na bautismuhan sa pangalan ni Jesus. And this coming Sunday, iipunin po natin sila upang we shall have a celebration. Hallelujah! The goodness and revival mula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus this coming October 5. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lastly, mga minamahal ko, hallelujah! Nandun po ako sa dako ng Sabarte. Kahabagan lang po ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, pinapatunayan ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo nga ang tunay na Kristiyano. Narito ang tunay na gawain, tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Right. Totoong lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children. Mga minamahal, tapos na ang service last Sunday. Meron pong dumating na isang babae, isa po sabihin na natin, napabilang sa mga sosyal na mga kababaihan. Walang kabanalan, pero naghahanap
ng katotohanan. Totoo po mga minamahal, nakinig siya sa counseling. Sabi ko dito, totoo ang gawain na ito. Hindi nagbibiro ang ating mahal na Panginoon. Totoong may nananalangin sa iyo kung bakit ka nandito. What is the reason kung bakit ka nandito ngayon? May nagbigay daw po ng leaflet sa kanya, ilang buwan na po ang nakakalipas. Ang karamdaman niya ay depression. May gumugulo sa kanya, marami po masasamang espiritu at sinasabing, magpakamatay ka na. Gumawa ka ng masama, ikaw ay maging mahalay. Isa po siyang vlogger, influencer, mga minamahal ko. Anong purpose mo kung bakit ka nagbablog? May trabaho ka naman, gusto ko pang kumita. At gusto kong makatulong doon sa mga walang kapayapaan. Sa tingin mo, nagagampanan mo. Ikaw nga mismo, walang peace of mind eh. Dito ang tunay na gawain kung saan aakayin ka, tuturuan ka ng kabutihan, kabanalan, at magmamana ka pa ng buhay na walang hanggan. Right. To make it short, ang sabi niya, ano po ang gagawin ko na kung anong in-advise nyo, gagawin ko po. Salamat. 4 na reglamento ng kaligtasan. Tinanggap niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi niya, yes, I want to be baptized right now. Salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Natapos man yung gawain, pero tuloy-tuloy naman ang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. And if you want revival, Sunday ang day of mo, October 5, sa Rako ng Marikina, sumama ka para kumpletong-kumpleto na ang kapangyarihan ng Diyos ay sasayo, ang masamang espiritu ay hindi magtatagumpay. Sabi ng masamang espiritu, mag-suicide ka. Salamat sa ating dakilang Diyos. Dito ang ating pangangaral, maglingkod ka ng buong katapatan. Mga minamahal, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. We're not worthy, mga minamahal ko. Tayo ang tunay ngayon na manghihikayat sa maraming tao. Marami pa ang namumroblema sa huling panahon. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. I was saved 1995, going 30 years na po ako sa gawain. Ang aking karamdaman, ulcer, high blood, sakit sa puso, enlargement of the heart, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved wife, she was suffering before ng colon cancer at ovarian cancer. Mamamatay na po siya. 4 months to live. Ngunit, I will never forget yung tinig na nangusap din sa akin noon. Isang liwanag ang bumungad. Go to Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa Marikina Sports Complex, ako na po ang pinakamasayang tao noong January 5 of 1995 when I came to know our loving God, our dearest Jesus. Tinanggap ko siya bilang sariling tagapagligtas. Mga minamahal, doon nag-umpisa ang pagpapala at hindi ko po nakalimutan ang sinalita sa pulpito ng ating dearly beloved pastor. Mga baguhan, huwag kayong absent. Dumalo kayo ng dumalo. Isang tiyak na bagay. Magpapatotoo kayo at pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang nakakamtan ko hanggang kasalukuyan. I'm so much blessed, mga ko, ang aking beloved wife, binigyan, dinugtungan ng buhay ng 28 years. 4 months ang taning, mga minamahal ko. Dobling cancer. Dito, since na-save siya, mga minamahal ko, 28 years na pinalusog, nagkaroon ng magandang trabaho, inuna namin ang ating mahal na Panginoon, umangat ang aming kabuhayan, walang-wala. Presently, ang aking beloved wife, 2 years ago, nandun siya sa heaven. Mansyon ang kanyang bahay. Iniwanan kami ng napakagandang bahay. Mga minamahal ko, 3 palapag na bahay, 2 sasakyan. Mga minamahal, could you imagine? Ang aking beloved wife, always praying na pagpalain. Pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Ibinibigay niya ang para sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal ko.
Pag nagbigay ka, totoo po, ibabalik ng Diyos. Kaya pagka yung magpalit siya ng sasakyan, sabi niya, sweetheart, yung sasakyan nakapalit, i-kondisyon, ibigay sa church. Hindi po ibenta, ibigay sa church. Almost 4 na sasakyan. Ganon ang ginagawa niya para lang nagpapalit, mga minamahal ko, nagbibihis ng ito gusto ko. Doon ko napatunayan na ang pagbibigay sa ating mahal na Panginoon, susi ng pagpapala, mga minamahal ko. Dito pa lang sa mundo, ibibigay na sa iyo ng ating mahal na Panginoon ang lahat-lahat. Ngunit ibigay mo naman ang buhay mo. Maging buhay na patutungo tayo sa huling panahon. Encourage natin na maraming tao. Yan ang tunay na kayamanan na ipinagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Kaya pagpapalang pisikal, material, higit sa lahat sa espiritual, pinasasalamatan ko, pinakamamahal na Panginoon, maging ang kalusugan na ipinagkakaloob mo sa akin, higit sa lahat sa espiritual. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong